Nangangamba ngayon ang ilang negosyante dahil sa pagtaas ng presyo ng alak at sigarilyo matapos maipasa ang Sin Tax Reform Law. Kapansin-pansin nga raw na dumadalang na ang gimmick ng kanilang mga customer. Pero ang ibang mga Pilipino handa raw magbayad ng extra kesa itigil ang kanilang mga bisyo. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, bad news para sa mga kaya kakilala natin, mga bahagi na ng lifestyle, ang regular drinking session sa mga gimikan. Particular dito sa Maya, Quezon City, na kung saan ilang resto bars ang sinilip natin, piso hanggang 2 piso na ang idinagdag kada bote ang singil sa mga beer. Ito ay sa ilang mga resto bars nga daw. Pero ito ay bahagi pa rin daw nung regular na pagtataas ng kanilang mga distributor nitong Disyembre na nakarang taon at hindi pa raw kasama rito ang epekto ng Sin Tax Reform Law. Pagkatapos ng isang buong araw na pagbabanat ng buto, wala na raw mas swabe kaysa sa isang malamig na bote ng beer. Kaya si Jay, sinisigurong merong regular drinking session kasama ang barkada. Kada labas, 500 piso ang kalimitang inilalaan niyang pang-ambag. We're more of sa drinks. Tapos sa foods naman, syempre before ka naman gumimik, yun, kain ka muna, dine out ka muna somewhere. Beer siguro, approximately mga less than 2 buckets naman. Pero matapos maging epektibo ang mas mataas na sin tax sa unang araw ng taon, ramdam na ni Jay ang pagbabago hindi lamang sa gimmick, kundi pati na rin sa kanya raw lifestyle. Sa Yossi pa lang sa cigarette. So, yun, medyo tumaas na siya compared before na you can buy 40 pesos for 1 pack. So ngayon mga nasa 50 na siya. Ito ay bought yung e-cigar. So yun, parang preparation din na for the yun din sa Sin Tax. Kung sa beer lang, hindi pa naman daw pansin ngayon ang pagbabago sa presyo. Pero kung magkakataon, hindi raw sila magpapaapekto. Meron na talagang naka-allot for that. So yun, I think it's just gonna be the same. Kung if we pay more, then we have to pay more. Pag umiinom, hindi mo na iniisip yun eh. Pagbayaran na. Oo. Pagbayaran na, oops, ang laki na pa na. Piso hanggang 2 piso ang pangkaraniwang dagdag sa singil sa alak sa ilang resto bars na sinilip namin sa may Quezon City. Pero noong nakaraang Disyembre pa raw ito ipinatupad ng mga distributor ng alcoholic drinks. Wala pa raw dito ang patong na dulot ng mas mataas na sin tax. Gayunpaman, nagtaas na ako last December kasi for internal reasons sa mga supplier ko. Yun, kahit 1 peso lang na pagtataas na nararamdaman talaga nila. So, kaya medyo nakakatakot. Ang resto bar owner na si Makoy, nangangapa pa raw hanggang sa ngayon kung magkano ang magiging patong sa ibinebenta niyang beer. Pero ngayon pa lang, hanggang 10% na raw ng regular customers niya ang mas dumadalang ng gumimik. Hanggang ngayon hindi pa na-provide sa amin yung correct saka exact information kung magkano ang itataas sila na ibibigay sa amin. So until now, yung prices na binibigay namin, liquors, lahat-lahat, is kung ano pa rin yung sa last year, kung ano pa rin yung December. Hindi pa rin nila nililinaw sa akin kung kailan at kung magkano sila magtataas. Pangamba pa raw ng ilang negosyanteng katulad niya, tuluyang tumamlay ang kanilang negosyo. Yung declaration ng mga tao is parang kahit hindi pa nila nakikita yung mismong pagbabago dun sa presyo, kahit sila mismo ayaw na nilang magpunta or may perception sila na baka masyado nang mahal dyan, huwag na lang tayong uminom dyan. So, basically doon kami pinakatatamaan. Jessica, kung pagbabasihan natin ang Section 143 ng Sin Tax Reform Law ay may karagdagang 15 hanggang 20 pesos ang kada litro ng regular na beer. At kung ibabase natin ito sa 330 ml yung regular na bottle ay may karagdagang tax ito na 5 hanggang 6 pesos kada bote. Jessica? Mataas yun, masakit.
Tama yan, Jessica. Sinasabi nga nitong mga na-interview natin kanila, lalo itong may-ari ng bar, 1 peso hanggang 2 piso raw idinagdag nila nitong December nga lang. So yung 2 pesos na yun daw ay talagang iniinda na ng kanilang mga regular customers. What more daw kung dinagdagan pa ito ng mga 5 piso nga kung ibabase natin dito sa Syntax Reform Law, Jessica. Okay, pero traditionally, Cedric, ewan ko kung accurate yung ating visual survey ng mga bar, no? Kasi at this time of the year naman na medyo nagpakasasa naman ang marami nating mga kababayan sa happy-happy at gimikan nung Pasko at nung New Year, talaga namang bumabagsak ang bilang na nagigimik at this time of the year, di ba? Tama yan, Jessica. Isang yung nabanggit sa atin ng mga nakausap natin, baka nga naman daw, ito ay medyo nagpapahinga yung kanilang mga regular customers, kaya may kakaunti yung kanilang mga regulars na dumadating ngayon. Pero nung December pa rin lang naman daw, pagdating nung increase na ito, ay napansin daw nila na medyo tumatamlay at medyo nag-aalangan yung ibang mga regulars nila, medyo dumadalang na nga yung pagpunta-punta dun sa kanilang mga establishmento at ito nga, abangan nga nila. Although hanggang sa ngayon, hindi pa rin daw nila natitiyak at nakabase daw sa kanilang mga distributor kung kailan at kung magkano effective itong magiging dagdag na tax sa mga beer nga, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.